Samantala, sa kabilang banda, pagkagising ni Jiang Li, dumiretso na siya kagad sa kampo ng militar na sinabi sa kanya ni Uncle Liu. Sinakyan niya ang snowmobile niya at nakarating na nga siya. Maglabas si Jiang Li ng excavator mula sa kabilang dimensyon. Dahil sa karanasan niya kahapon sa pagukay sa gasoline station, mabilis niyang nahukay ang lugar at napalitaw ang pinto ng isang dormitoryo. Pagkapasok ni Jiang Li, magtataka siya kung bakit walang kalaman-laman ang dormitoryo. Iniisip niya na matindi ang nebe at malayo ang lugar na ito. Wala rin transportasyon, kaya hindi basta-basta makakalikas ang mga ito. Sa mga oras na yon, kinilabutan si Jiang Li sa naisip niya. Maaari kaya ang militar ay alam na magkakaroon ng matinding nebe at inilikas na nila ang kanilang mga wukbo at kagamitan. Kung ganun nga talaga ang nangyari, sabi ni Jiang Li, kung nakanino man ang maraming supplies at mga armas na yon, panigurado, makakapagtatag siya ng bagong mundo dito sa Apocalypse. Naisip ni Jiang Li na sa inaharap ay malamang magkakabigmaan para sa kapangyarihan at makontrol ang mundo. Kaya, kailangan na niyang mag-ipon ng mga armas para pagandaan ang bagong era. Magpatuloy sa pagukay si Jiang Li hanggang sa makadewa siya ng butas sa arsenal kung saan nakalagay ang mga bala at armas. Natulala at natuwa si Jiang Li pagkapasok niya. Tumambad sa kanya ang iba't ibang klase ng bala at armas. Bukod sa mga toneladong bala at armas, may mga nakita din siyang ilang kahon ng mga granada. Kaya lang, pagkatapos simutin ni Jiang Li ang mga armas, naisip niya bakit walang mga tangke at mga armored na sasakyan. Posible kayang may operasyon ng militar at dinala nila ang kalahati ng mga armas. Hindi na ito gaanong pinag-isipan ni Jiang Li. Ang importante, nakalikom siya ng sapat na armas ngayon. At kung sakaling kailanganin niya pa, pupunta na lang siya sa ibang kampo ng militar. Bumalik na si Jiang Li sa bahay. Pero nang makita ng mga kapitbahay na wala siyang dalang pagkain, simika nila ito. Jiang Li, 2 araw kang nawala. Tapos wala ka man ng nahanap na pagkain. Hindi na nga kami nakakatulog sa gabi dahil sa pagbabantay. Tapos wala pang makain. Natawa si Jiang Li. Tapos na ba kayo? 2 araw lang ang nakalipas, naging arugante na kayo ah. Huwag niyong kakalimutan kung sinong sumagot sa inyo, mga walang utang na loob. Kung ganun pala, dahil mapagsamantala kayo sa kabaitan ko, simula ngayon kayo na maghanap ng pagkain niyo. Namarinig ito ng isang kapitbahay, karadabi itong nagsalika. Kapatid na Jiang Li, huwag mong mamasamahin. Hindi ganon ang ibig naming sabihin. Alam namin ang pagod mo at mahirap humanap ng pagkain sa niebe. Magpahinga ka na muna. Samantala, sa loob ng Building 25, nang malaman ng lahat ng mga kapitbahay na walang mahanap at dalang mga pagkain si Jiang Li, sumama ang loob ng mga ito. Pakiramdam nila nagtrabaho sila na maayos para protektahan ng building. At tapos pakikitaan pa sila ng ganong ugali ni Jiang Li. Sa puntong iyon, dumapit kay Jiang Li si Boy Bonnet at nagsalita. Jiang Li, masyadong delikado at nakakapagod sa iyo ang maghanap ng pagkain mag-isa. Bakit hindi mo kami isama sa susunod? Kung tutulungan ka namin, mas mapapabilis tayo. Sumangayon ang 2 kasama niya sa likod at sinabing, Jiang Li, magiging masaya kami kapag nakatulong kami sa iyo. May hawak pala na kutsilyo sa likod si Boy Bonnet. Oh, talaga? Sabi ni Jiang Li. Pandam na ni Jiang Li na may masamang balak ang mga ito at hindi gagawa ng mabuti. Binulsa niya ang kamay niya, sabay labas ng baril. Sapot sa ulo si Boy Bonnet. Palagay niyo ba hindi ko alam ang balak niyo? Sabi ni Jiang Li. Wala akong pinaniniwalaan sa mga pinagsasabi niyo. Bawa masyado akong naging mabait sa inyo ng sobra para makalimutan niyo na ako ang dahilan kung bakit nakasurvive pa rin kayo hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa akin, matagal na kayong pulutan ni Gen Hao at ng kanyang grupo. Sumagot at dumepensa ang ibang kapitbahay. Huwag kang magalik, Jiang Li. Kinakausap ka lang namin. Kasalanan niya kung bakit siya namatay. Bago pa sila matapos magsalita, pinagbabaril na ni Jiang Li ang mga ito. Isak mata lang, patay ang 2 nangungunang nakikipag-usap kay Jiang Li. At ang iba naman ay nagtakbuhan at nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Dahil sa putok ng baril, napapunta kagad sina Uncle Liu at Joker. Nagmamadaling lumapit si Joker kay Jiang Li at pinanong na may pag-aalala. Okay ka lang ba, Jiang Li? Pinisillam ni Jiang Li ang kamay ni Joker at sinabing walang kakayahan ng mga taong yun para masaktan ako. Nang malaman ni Uncle Liu ang dahilan, magalit ito at sinabing ang mga gagong to ay deserve nilang mamatay. Dahil sa kaunting pagkain, nakalimutan nila kung kanino sila umaasa. Nangiti ng si Jiang Li at sinabing, wag lang silang abusado, mabait naman ako lagi, kaya hayaan mo na sila, Uncle Liu. Pinagpawisan si Xiaoli Mei. Alam niya na sinadya ni Jiang Li para maging babala sa iba. Humalis na si Jiang Li pabalik ng safe house at iniusap niya kung aasa lang siya sa mga taong ito ay hindi na mapapanatiling ligtas ang kanilang building sa mahabang panahon.
Nakabalik na sa safe house si Jiang Li at tinanong si Joker kung meron bang mga nangyari sa 2 araw na wala siya. Kinwento ni Joker na si Antolin ay nagwala at nawala sa sarili dahil sa pagkamatay ng kanyang apo at pinatay niya ang isang ina na nakatira sa itaas at pinatay din siya ng 2 kapitbahay. Meron ding gustong makipag-usap sa iyo sa Building 9. Ang pangalan niya ay Cheng Liu para makipagtulungan. Kaya lang, ang ibang detalye tungkol sa pakikipagtulungan ay dapat ikaw ang personal na mga siwa. Naisip ni Jiang Li na may mga pagkain ako at mga armas. Ano kayang iaalok niya para pumayag akong makipagtulungan sa kanya? Tapos tinanong niya si Joker kung anong pagkakakinlanlan ng babaeng nito. Sumagot si Joker, si Cheng Liu ay may-ari ng isang cosmetic na kumpanya mula sa Heavenly CCP bago ang Apocalypse. Ngayon, ginagamit niya ang kanyang malakas na pamamarahan para makontrol ang Building 9. Nang marinig ito ni Jiang Li, nasorpresa ito at naisip niya na ang babaeng yon ay may angking abilidad para pamahalaan ang isang buong building. Napansin ni Joker na interesado si Jiang Li at nagtanong, bakit hindi mo alamin kung ano ba talaga ang gusto niyang kakikipagtulungan? Curious din si Jiang Li kung paano nagawa ng isang babae na pamunuan ng isang buong building. Sa mga oras na yon, nakatanggap si Jiang Li ng 2 friend request sa cellphone niya. Ang isa ay si Cheng Liu. Ang isa naman ay si Li Jian, dating financial director sa kumpanya niya dati. Ano kaya ang gusto ng lalaking ito, sabi ni Jiang Li. Pagka-accept ni Jiang Li sa mga friend request, per-message card at si Cheng Liu at nagtanong kung pwede silang mag-usap ni Jiang Li. Diniretso siya ni Jiang Li, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Mag-reply si Cheng Liu at sinabi niya na mahirap magpaliwanag sa text, pwede bang tawag na lang? Tumanggi ka agad si Jiang Li. Nang makita niya ang reply ni Jiang Li, maisip niya na hindi talaga madali ito. Balak niya sanang gamitin ang kanyang teknik para manalo kay Jiang Li, pero hindi ito binigyan ng pagkakataon ni Jiang Li. At saka, dahil isang grupo lang ang kanilang mga building, ay alam na ni Cheng Liu ang kakayahan ni Jiang Li. Kaya, wala siyang choice kung hindi makipag-usap sa text. Mr. Jiang Li, patagal ko nang narinig ang reputasyon mo. Alam ko, meron kang snowbill at kayang lumabas para umanat ng makasupply. Kaya, gusto ko makipagtulungan sa iyo sa pangangalat ng mga pagkain at kagamitan. Mumisilam si Jiang Li at sinabing, kung magtutulungan tayo, ano naman ang kapalit na maibibigay mo? Nag-reply si Cheng Liu at sinabing, ang building na kanyang pinamangasiwaan ay nagkakaisa. At ang bilang ng mga nakasurvive ay madami-dami. Kaya, kaya ka naming bigyan ng mga tao para mapalawak ang teritoryo mo. Kaya lang, ang kondisyon ay kailangan mong magbigay ng pagkain para sa mga taong ito. Bago pa makareply si Jiang Li, nagpatuloy si Cheng Liu at sinabing, Mr. Jiang Li, ikaw ngayon ang punteriya ng lahat. Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi pa inaatake ng libo-libong tao mula sa buong komunidad ang Building 25? Dahil tinitimbang pa nila kung makakabuti ba ito o makakasama. Pero kung bibigyan mo kami ng pagkain ay hindi na magiging banta sa iyo ang Building 9. Natawa si Jiang Li nang mabasa ang message at sinabing, tinatakot niyo ba ako? Kung hindi ako papayag, haatake ba kayo? Maangas na sumagot si Cheng Liu. Mr. Jiang Li, matalino kang tao. Kung makikipagtulungan ka sa amin, pares tayong panalo. Mumisilam si Jiang Li at sinabing, ito ang unang pagkakataon na may nakita akong tao na matapang na nagmamakaawa. Pero sige, pag-iisipan ko muna ito ng ilang araw. Nakadungo si Jiang Li sa bintana at nag-iisip ng malalim. Gagawin kaya ng lahat ng tao sa komunidad na labanan ako? Hindi ako natatakot kung susubot sila ng isa-isa lang. Pero kung magsama-sama sila tulad ng sinabi ni Cheng Liu, baka mawasak nila ang isang buong building. Kahit na walang sapat na kuryente at mga heavy equipment sa labas para wasakin ang building, ay hindi makakabuti kung may mga eksperto sa pampasabog na kasali. Habang nag-iisip ng malalim si Jiang Li kung ano ang gagawin, nakatanggap siya ng text message galing sa dati niyang kasamaan na si Li Jian. Mr. Jiang Li, kami ay lubos na umaasa na makipagtulungan sa iyo para makapagtatag ng pagkakaisa sa gitna ng apocalypse. Sa ilalim ng aking pamamahala, lahat ng nasa Building 18 ay nagkakasundo. Kaya lang, nagkukulang kami sa pagkain. Umaasa kami na makatrabaho ka namin. Bukod pa doon, matutulungan pa kita na makipagtulungan sa ibang mga building. Nayuti si Jiang Li nung mabasa ang text message. Ang mga matatalino ay alam kung paano ilagay ang mga bagay sa kaayusan. At din lang yon, alam din nila kung paano mga siwa at kung paano palakihin ang mga pakikinabangan. Sunod ay tinanong ni Jiang Li si Joker tungkol sa sitwasyon sa Building 18. Sinabi niya na si Lingen ay may kakayahan. Bukod sa napagkaisa niya ang mga residente pagkatapos ng apocalypse, maganda rin ang parahan niya sa pantay na pamamahagi ng mga supply, kaya nakatulong ito para makasurvive ang karamihan sa kanila. Natawa si Jiang Li at sinabing, lahat ng yan ay pakitang tao lang.
Ang samahan nila ay nabuo dahil sa meron silang supply na pagkain. Kapag naubos yun, walang nakakaalam kung anong mangyayari. Tapos napatingin si Jiang sa friend request sa phone niya mula sa mga building owners. Lahat sila ay gustong makipagtulungan. Nagsalita si Jiang Li habang nakayakap sa likod ni Joker. Meron akong dalawang pagpipilian. Girahin ko sila o makipagtulungan. Kung papatayin ko silang lahat, mauubos ang mga bala ko. Isa pa, halos lahat naman sila ay walang kasalanan sa akin. Ano sa palagay mo, Joker? Anong pipiliin ko? Tanong ni Jiang Li. May paraan ba para hindi ko sila ubusin at hindi nila tayo gambalain? Sa mga sandaling yon, naramdaman na ni Joker ang sniper rifle ni Jiang Li. Sumagot si Joker, hindi po praktikal, pero naisip mo na ba na lumipat sa ibang lugar at magsimula ng bago? Habang sinasabi nga ito, niyayang-yong na siya ni Jiang Hui. Gupit mo, Jiang Li! Napaisip si Jiang Li sa sinabi ni Joker. Ang safe house ay nakapaloob na sa istruktura ng building at hindi pwedeng basta ilipat. Ano pa kaya ang ibang paraan bukod sa iwanan nitong safe house? Kinaumagahan, kinakalas ni Joker ang bulletproof vest at tinanong si Jiang Li kung anong gagawin niya dito. Sumagot si Jiang Li, itatali ko yan sa binti ko, sabi ni Jiang Li, para maging bulletproof pants. Pagkatapos ng isang labing pag-iisip, alam na ni Jiang Li ang mga susunod na akbang na gagawin. Mag-message si Jiang Li sa owners group chat. Tinadya lahat ang mga owners at sinabing, ang building 25 natin ay umaharap sa matinding crisis. Ang mga katabing building natin ay nagseselos dahil sa nakakalabas ako at nakakahanap ng pagkain para sa lahat. Magbabala sila na atakihin nila ang ating building kung hindi natin ibibigay ang mga pagkain at ang aking snowmobile. Pagkakita nila sa message, sumabog na ang chat. Ano bang iniisip ng mga yan? Bakit hindi sila maghanap ng sarili nilang pagkain? Para sumiklab pa sila lalo at lumakas ang loob, magpatuloy si Jiang Li. Sinabi niya na meron lang akong isang snowmobile. Kung ibibigay ko ito sa kanila, ang lahat ay kailangang gumanap ng kanya-kanyang supply ng pagkain. Kaya, kailangan natin itong ipaglaban kahit anong mangyari. Sumagot ang mga owners at sinabing, oo, konfrontahin natin sila. Sa atin ang mga pagkain, bakit natin ibibigay sa kanila? Gumana ang pakiramdam ni Jiang Li nang mabasa ito at nasabing, sana ang mga taong to hindi ako pagtaksilan at gumaliktad. Makatanggap si Jiang Li ng message. Sinali siya ni Qingling Yu sa chat group para sa negosasyon ng mga building owners ng komunidad. Mukhang naghahanda na sila para kumprontahin ako, sabi ni Jiang Li. Nagsalita kaagad si Wang Chang mula sa building 21 at sinabing, Jiang Li, balita ako ay ayang buhay mo ah. Sagana ka sa pagkain. Nasa komportable ka. Pero kaming mahihirap mong kapitbahay, hindi mo man kami iniisip. Nagbanta rin si Wan Tianfang mula sa building 26. Kung aawis ka sa negosasyon na yon, hindi namin magagarantiya kung anong pwedeng mangyari. Si Li Jian ng Building 18 ang tagapamagitan. Sinabi ni Li Jian ang mga kondisyon sa negosasyon. Una sa lahat, Jiang Li, kailangan mo kaming bigyan ng supply ng pagkain para makasurvive. Pangalawa, ang snowmobile mo ay dapat pwedeng gamitin ng lahat. At ang pangmuli, kailangan mong ibigay sa amin ang lahat ng iyong supply, kung saan ito nakaladay at nakukuha. Kung hindi mo ito tatanggapin, magiging kalabang ka ng buong komunidad. Nung nakita ito ni Jiang Li, nangisi ito at nasabing, ang mga taong to ay nanakawan lang ako. Nagpapanggap pa sila na ito isang negosasyon. Mukhang kailangan ko talagang humanap ng oportunidad para tapusin silang lahat. Pero mga 1,000 ang bilang nila, kaya medyo mahirap, sabi ni Jiang Li. May biglang naisip na ideya si Jiang Li. Oho, mahirap ngang labanan ng libo-libong tauhan. Pero kung mga building owners muna ang harapin ko at unahin, mas magaan. Sa sumunod na araw, si Jiang Li nagpanggap na makikipagnegosasyon sa mga building owners sa isang lugar. At naganda na siya. Naisip ni Jiang Li na wala pa silang alam kung anong armas ang meron siya. Ang plano ni Jiang Li, na kapag nakarating ang mga building owners sa lugar na pinag-usapan, ay pasasabugin niya ang mga ito ng granada. Kung hindi sila mamamatay, malamang baldado sila. At ang libong residente ay parang dragon na walang ulo. Madali na lang silang kapusin. Samantala sa pasilyo, si Uncle Yo ay nagbabahagi ng mga pagkain para bumalik ang lakas ng mga kapitbahay dahil malapit na ang negosasyon. Kailangan ng lahat ay nakakain ng maayos para depensahan ng Building 25. Ang mga kapitbahay na hindi nakakain ng sapat sa mga nakaraang araw ay naiyak sa tuwa. Nang makita ng mga kapitbahay si Jiang Li, nakaramdam sila ng kaba at balisa. Babalik na ba tayo sa normal pagkatapos ng negosasyon? Tanong ng isang kapitbahay. Ngumiti lang si Jiang Li at sinabing, basta matagumpay ang negosasyon,
Masosolusyonan na natin ang problema sa pagkain at wala nang gadanak pa ng dugo. Kaya kayong lahat, ibigay niyo ang lahat para sa mas magandang kinabukasan. Panatiliin lamang ang inyong posisyon at magtatagumpay kayo. Nang marinig nila ito kay Jiang Li, tumulo na naman ang mga luha ng mga iyaking kapitbahay. At nangako pa sila na kahit sa kabilang buhay, ay gusto pa rin nilang maging tapat na tagasunod ni Jiang Li. Pinangunahan ni Jiang Li ang lahat papunta sa napagkasunduang lokasyon. Si Jiang Li ay nagtatago lang sa likod at maghahanap ng tamang pagkakataon para umatake. Sa wakas, dumating na rin ang mga partido ng iba't ibang buildings. Magtipon sila sa sentro ng community square. Nang makita ito ni Jiang Li na tinodo ng kabilang grupo ang kanilang lakas, nagulat ito at nasorpresa. At nasabing, kailangan ba talagang ganito karami para sa negosasyon? Isa lang ibig sabihin nito, pinapressure nila ako. Tinawag kaagad ni Jiang Li si Uncle Liu at sinabing, ikaw muna ang umarap sa kanila kasama ang grupo. Dito ako sa likod at susuporta. Habang sinasabi nga ito, sineset up ni Jiang Li ang kanyang sniper rifle. Sa puntong iyon, napalibutan na ng ibang grupo sina Uncle Liu. Nang makita ito ni Uncle Liu, pinagpawisan ito. Ang mga taong ito ay hindi pumunta dito para makipagnegosasyon. Malinaw na nandito sila para tapusin tayo. Nagtanong ang isang kinakaba na kapitbahay. Uncle Liu, napakarami nila. Kahit na tig-10 tayo, hindi pa rin sapat. Huwag kang mag-alala, sabi ni Uncle Liu. Ang pinaka-intention nila ay pressurein si Jiang Li para makipagnegosasyon. At saka, wala silang kailangan sa atin. Ang mga building owners ay nakatayo sa harapan at nasiyahan sa nakikita nila. Iniisip nila na ayos na ang negosasyon. Si Jiang Li ay nakakatakot kung mag-isa ka. Pero kung 1,000 kayo, ano dapat ikatakot, sabi ni Cheng Lingyu. Ang bawat building owners na ito, bago pa ang negosasyon, ay naisip na nila na walang dapat kumausap kay Jiang Li ng mag-isa. Sa puntong yon, tumawa si Wang Chang. Kita nyo? Natakot natin si Jiang Li sa dami natin. Malamang, bumalik na siya para magpalit ng diaper. Sumagot si Cheng Lingyu. Tama na sa mga kalokohan. Palabasin na natin si Jiang Li para makipagnegosasyon. Kapag tinanggap na niya ang mga nilatag natin na kondisyon, tapos na ang usapan. Ang marinig ito ni Wang Tianpang, umabante ito at sumigaw. Nasaan si Jiang Li? Ilabas niyo na siya para makipagnegosasyon. Kapag tinaghintay niya kami ng matagal, pagsisisihan niya ito. Hinarap ni Uncle Liu ang grupo at sinabing, ang boss namin ay naghihintay sa itaas. Di ba dapat mga building owners lamang ang darating para sa negosasyon? Sumagot si Li Chen, pinag-usapan namin ito. Kaming 5 building owners ay nire-represento namin ang lahat. Hindi na masyadong magsalita si Uncle Liu. Okay, sige, pero kayong 5 lang ang pwedeng pumasok doon. At syempre, kakapkapin namin kayo bago pumasok. Nang marinig nila ito, umagalpak sa tawa sina Cheng Lingyu at Wang Chang. At sinabing, anong iniisip ni Jiang Li? Siya pa talaga ang gumardawa ng kondisyon ngayon? Di ba kayo naniniwala na kaya namin kayong mabusin ngayon? Nang makita ni Jiang Li na maangas at nagmamayabang sila, tinawagan niya kaagad si Uncle Liu at tinutusan siya nito na umatras sila ng 20 metro. Kahit hindi alam ni Uncle Liu ang plano ni Jiang Li, sumunod pa rin ito at pinatras ang lahat. Nang makita ito ni Wang Chang, magbanta ito. Huwag niyo kaming gadaguin ha. Sa late ng bilang niyo, kaya namin kayong lunurin sa mga laway lang namin. Ilang sandali lang, nagkadistansya na ng higit sa 20 metro ang 2 partido. Si Wang Chang at ang kanyang grupo ay walang pakialam. Marami sila kaya kumpiyansa sila at wala silang takot. Pero hindi nila akalain na sa mga susunod na segundo ay may mangyayari. Biglang pumito si Jiang Li sa likod ni Uncle Liu. Eto, pampagana para sa inyo, sabi ni Jiang Li. Iniagis ni Jiang Li ang granada kung saan nakapwesto ang grupo ni Wang Chang. Bumagsak ito sa gitna ng grupo nila. Bago pa sila makapag-react, aboom! Nakakabinging pagsabog ang sumabog sa gitna ng grupo. Nang mawala na ang usok, ang natira na lamang ay isang malaking hukay na may 10 metro ang lawak at ilang mga bangkay. Lumapit si Uncle Liu sa kanila habang hawak ang cellphone, kung saan maririnig ang boses ni Jiang Li. Iniisip nyo na kaya nyo kami? Porket marami kayong tao? Meron pa akong 200 kaun na granada. Pagkatapos ng pagsabog ng granada, lahat ay nandigas sa gulat. Walang nakakaalam kung saan galing ang granada at hindi nila alam kung anong mga klaseng armas pa ang meron si Jiang Li. Nanlisik ang mata ni Wang Chang at kinausap si Jiang Li. Jiang Li, pumunta kami dito para makipag-usap. Ang ginawa mo ay hindi katanggap-tanggap. Kinutsa siya ni Jiang Li at sinabing, kailangan ba talagang magdala ng 1,000 tao para makipag-usap? Ganyan ba ang integridad mo? Tinignan ni Jiang Li ang orasan at sinabing,
5 minuto na lamang natitira bago ang negosasyon. Kapag hindi ko kayo nakita sa mga oras na yon, tapos na ang usapan. Maglalaban na lang tayo. Ang marinig ng mga leader ito, nataranta sila. Alam nila na wala silang pag-asang manalo kapag natuloy ang laban. Mabilisan silang nagtakbuhan papunta sa 13th floor. Nakatayo lang si Jiang Li sa 13th floor habang pinapanood sila. At naisip niya, meron lang akong 20 kaon ng granada. Kaya mas maganda kung ire-reserba ko muna ang mga ito. Hinintay lang ni Jiang Li ang pagdating ni Wang Chengpang at ang iba pa sa 13th floor. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating na sila at hingal na hinal. Tinignan ni Jiang Li ang mga ito nang may pagkadismaya. Gusto lang naman ni Jiang Li nung una na makausap ang pangkalahatan ng mga building owners. Pero ngayong 5 kinatawan na lamang ang nasa harap niya, kailangan niyang isagawa ang pangalawang plano niya. Nang makaupo na ang lahat, magsalita kaagad si Li Yan na tagapamagitan. Jiang Li, alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Lahat ay nahihirapan dahil sa kakulangan ng pagkain. Yung iba namamatay na o patay na dahil sa lamig at gutom. Kung magpapatuloy ito, walang makakaligtas sa atin. Sana maintindihan mo kung bakit ganito ang paraan namin. Basta bigyan mo kami ng pagkain ayon sa kondisyon na ibinigay namin. Wala nang paki si Jiang Li sa pinagsasabi ni Li Yan. Nilabas na lang niya ang baril niya at pinalo sa lamesa. Namutla ang mga kinatawan ng building owners at napatayo na parang kakaripas ng pakbo. Nautan naman salita si Wang Chang. Jiang Li, anong ibig sabihin nito? Kahit patayin mo kami, ang humanidad na hindi ka patatakasin. Nangiti si Jiang Li at sinabing, bakit kayo kinakabahan? Maramdaman ko lang na nakakasagabal itong baril kaya nilabas ko. Lahat kayo, relax. Umupo kayo at ituloy natin ang usapan, nakangiting sabi ni Jiang Li. Una sa lahat, nandedeman kayo ng hindi ko kaya. Ang pagbibigay ng pagkain sa buong komunidad ay imposible para sa isang tao. At pinaka-importante, kung nadawa niyong kontrolin ang mga residente niyo sa inyong building sa ganitong kahirap na kalagayan, malinaw na matalino kayo. Ang pagkakaalam ko, hindi naman kayo mabait at mapagkawang gawa para gutunin niyo ang sarili niyo para sa mga kapitbahay niyo. Ito ang mga tuntunin ko para makipagpulungan. Kung hindi niyo tatanggapin, gera na lang kayo. Pinaas ni Jiang Li ang kilay niya at nagpatuloy. Mabibigyan ko kayo ng pagkain. Kaya lang, sapat lamang para sa 10 tao kada building. Kung sinong makakakuha at magpaparte, kayo nang bahala. Dapat iayos nyo sa loob ng building nyo. Ang pag-supply ng pagkain para sa 300 tao ay yun ang pinakakaya ko. Pagkatapos magsalita ni Jiang Li, galit na galit si Cheng Lingyu. Hindi ito katanggap-tanggap. Tinatrato mo ba kaming pulubi? Masyadong kaunti ang 10 supply ng pagkain. Meron akong 76 na survivor. Ang iba doon ay mga empleyado ko sa sarili kong kumpanya. Higit din sila sa 20. Paano ko pag-aati-atiyan yun? Nang narinig ito ni Jiang Li, binagsak niya ang baril niya sa lamesa at sinabing, kung galon, wala na tayong dapat pag-usapan.